Madaling manghusga ng iba. Madaling husgahan ang mga taong hindi natin kakilala. Madaling makita ang mali sa lahat ng kanilang ginagawa. Pero paano nga ba yung mga taong kumapit sa patalim para sa ikabubuti ng kanyang pamilya? Huhusgahan mo pa rin ba siya kahit lahat ng kanyang ginagawa ay hindi naman para sa sarili niya kundi para sa mga mahal niya? Dear Mama Mia, pakitago niyo na lamang ako sa pangalang Magdalena o Magda for short. 35 years old at katulad ng kanta ni Freddie Aguilar ay nabigo din ako sa pag-ibig na siyang nagtulak sa akin upang maging isang bayarang babae. Oo, Mama Mia. Nakakahiya mang aminin pero isa po akong kalapating mababa ang lipad. Pero bago niyo ako husgahan ay pakinggan niyo po muna ang aking mga dinanas upang kahit papaano ay inyong maunawaan kung bakit pinili ko na lang na maging isang bayaran. Mama Mia, lumaki ako sa isang pamilyang salat sa buhay. Nangangalakal lang ang aming tatay habang naglalabada naman si nanay. 7 kaming magkakapatid, kaya hindi po talaga nagkakasya ang kinikita ng mga magulang ko sa buong araw. Mama Mia, grade 6 lang ang tinapos ko. Nung sinabi sa akin ni tatay na hindi na ako papasok sa high school, ay hindi ako pumayag. Ipinagpilitan ko sa kanila ang kagustuhan kong mag-aral. Pero ano nga bang magagawa ng isang musmus na batang katulad ko? Mama Mia, wala akong magagawa para baliin ang desisyon ng aking mga magulang. Napilitan akong mangalakal katulad ni tatay para may pandagdag kami sa gastusin namin sa bahay. Mama Mia, sariwa pa sa aking mga alaala yung mga araw na umiiyak ako dahil sa inggit na inggit ako sa mga batang malayang nakakapag-aral. Samantalang ako ay walang choice kundi ang mangalakal. Minsan nga akong nakita ni tatay na umiiyak. Pero imbis na maawa siya sa akin ay pinagalitan pa niya ako. Sinabi din niya sa akin na ang importante lang naman daw ay natuto akong magbasa at magsulat at magbilang. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko naunawaan kung bakit hindi nangarap ang mga magulang ko ng maganda para sa aming magkakapatid. Dahil tulad ko, Mama Mia, ay hanggang grade 6 lang din ang iba ko pang mga kapatid. Ngunit ganun pa man, Mama Mia, ay nangarap pa din ako noon na makabalik ako sa pag-aaral upang makapagtapos ng kolehiyo. Kaya naman, nung makakita ako ng oportunidad na umalis sa aming baryo ay ginawa ko yun. Nakauwi kasi yung kapatid ng nanay ko galing Maynila at sinabi nito na nangangailangan daw ng katulong ang amo niya. Hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya dahil nakita ko ito bilang pagkakataon na makaalis sa aming sitwasyon. Mama Mia, nilisan ko ang aming lugar, daladala ang mga pangarap na balang araw ay maiahon ko sa kahirapan ang aming pamilya. 15 anyos pa lamang ako nung pumasok ako bilang katulong dito sa Maynila. Maayos naman ang pamilyang napasukan ko, Mama Mia. Maliit ang sweldo pero mabuti naman silang makitungo sa akin. Tuwing nakikita ko nga po sila ay may inggit akong nararamdaman. Minsan nga ay naikwento ko sa aking among babae kung gaano kahirap ang buhay namin doon sa probinsya. Nasabi ko din sa kanya na kaya ako nagsusumikap bilang katulong ay dahil umaasa ako na darating ang araw na makakapag-aral ulit ako. Namangha siya sa aking dedikasyon, Mama Mia, kaya nangako po siya
Natapusin ko lang daw ang 1 taong paninilbihan ko sa kanila ay tutulungan niya akong makapag-aral ulit. Mama Mia, sobrang sayang naramdaman ko dahil sa wakas ay may tutulong na sa akin upang maabot ang aking mga pangarap. Nabuhayan ako ng loob, Mama Mia, at may malaki-laking pag-asa na umusbong sa puso ko na malapit na ako sa katuparan ng aking mga pangarap. Makalipas nga ang 1 taon, Mama Mia, ay tinupad naman ng amo ko ang kaniyang pangako. Binigyan niya ako ng pera noon para maayos ang aking mga requirements upang makapag-enroll na sa high school. Ang buong akala ko nga, Mama Mia, ay tuloy-tuloy na ang pagbabagong yun sa buhay ko. Pero bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Dahil ang dating mabait kong amo ay bigla na lang pong naging malupit. Naging mapanakit siya sa amin, lalong-lalo na sa akin, Mama Mia. Hindi ko maintindihan kung bakit siya naging ganoon sa isang iglap lang. Nalaman ko na lang na sa kapwa ko katulong na nabisto daw niya na may kalaguyo ang kaniyang asawa. Kaya daw madalas akong sinasaktan nito dahil kasing edad ko lang daw ang babae ni Sir. Mama Mia, hindi niya lang ako sinasaktan kundi ginugutom pa. Hindi ko alam kung bakit siya ganon. Kung bakit sa akin niya ibinubuntong ang kanyang galit. Pati nga yung sahod ko, Mama Mia, ay hindi na niya ibinibigay sa akin. Hindi din ako tinutulungan ng aking mga kasamahan noon dahil natatakot sila na madamay sila sa galit ni Ma'am. Kasabay ng pagtulo ng aking mga luha, Mama Mia, ay unti-unting nawala ang pag-asa kong matutupad pa ang mga pangarap ko. Akala ko nga noon ay doon na ako mamamatay. Mabuti na lang at may 1 taong nagmalasakit sa akin. Pinatakas niya ako at dinala sa kanilang bahay. Mama Mia, itago na lang natin siya sa pangalang Pedro. 25 years old lang noon si Pedro at nagtatrabaho bilang driver sa kapitbahay ng amo ko. Hindi ko nasabi sa iyo, Mama Mia, na si Pedro ay naging masugid kong manliligaw. Hindi ko siya sinasagot dahil ang gusto ko lang talaga noon sa buhay ay makabalik ako sa aking pag-aaral. Lahat ng pagsisikap na ginagawa ko noon, Mama Mia, ay para sa kinabukasan ko, para sa pag-aaral ko. Kaya kahit ang pakikipagrelasyon ay hindi ko talaga pinasukan. Nasa isip ko noon, Mama Mia, na kung papasok ako sa pakikipagrelasyon, tsak na yun na ang magiging hantungan ng aking mga pangarap. Kaya naman kahit ilang buwan nang nanliligaw sa akin si Pedro ay hindi ko siya sinasagot. Mama Mia, mabuting tao naman si Pedro, masipag at maalalahanin. Nung panahon na nakitira ako sa kanya ay doon po nagsimulang tumibok ang puso ko para sa kanya. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko kay Pedro at sinagot ko na siya. Hindi na rin siya pumayag na mamasukan pa ako dahil ang sabi niya, kaya naman daw niya akong buhayin. Lalo pa at siya lang naman ang mag-isa sa buhay. Binahay na ako noon ni Pedro. Naging maayos naman, Mama Mia, ang pagsasama namin. Alam ko noon na batang-bata pa ako, pero wala na akong mapagpipilian. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, wala naman talaga akong ibang kakilala sa Maynila. Sa murang edad ko ay para akong naging asawa na ni Pedro. Naghahanap buhay siya habang ako naman ay nasa bahay. Ginagawa ang mga gawain ng isang mabuting asawa. Hindi naging hadlang ang agwat ng edad namin ni Pedro sa aming pagsasama, Mama Mia. Naalala ko pa nga noon ang unang beses na may nangyari sa amin. Medyo nakainom noon si Pedro, kaya siguro nagkalakas siya ng loob na halikan ako sa mga labi.
Kahit takot na takot ako nung una ay hindi ako tumanggi, Mama Mia. Bagkos ay hinagkan ko rin siya pabalik hanggang sa umabot na nga kaming dalawa sa una naming pagtatalik. Simula nung may nangyari sa amin, Mama Mia, ay mas naging malapit pa kami ni Pedro sa isa't isa. Halos araw-araw na rin kami kung magtalik noon nang walang proteksyon. Hanggang sa nabuntis ako sa una naming anak. 18 anyos lang ako nung isinilang ko ang panganay namin, na pinangalanan kong Angel. Mama Mia, mabuti na nga lang at sanay naman akong mag-alaga ng bata. Dahil doon sa amin ay ako ang nag-aalaga sa aking mga kapatid. Kaya hindi na ako gaanong nahirapan na alagaan ang anak ko. Nagpatuloy ang buhay namin ni Pedro nang magkasama, Mama Mia. Umabot nga sa 3 ang naging anak namin. Kaya naman kung minsan ay hindi na rin nagiging sapat ang sinasahod ni Pedro para sa lahat ng aming gastusin. Nagiging simula na ng away namin ng pera, Mama Mia. Lalo na kung umuuwi pang lasing si Pedro. Simula kasi nung naging 3 na ang anak namin, Mama Mia, ay napapansin ko na ang napapadalas niyang pag-inom. Kinumpronta ko nga siya dahil lalong lumiliit ang pera na binibigay niya sa akin para sa aming pang-araw-araw na gastusin. Pero imbis na magpaliwanag siya sa akin ay siya pang naggalit sa pagtatanong ko, Mama Mia. Hindi niya lang ako sinigawan, kundi sinaktan pa niya ako ng pisikal. Doon na nag-umpisa ang impyernong buhay ko sa piling ni Pedro. Kung dati ay araw-araw niya akong nilalambing, ngayon naman ay halos araw-araw niya akong sinasaktan. Nabalot ng takot ang puso ko dahil sa ginawa niya sa akin, Mama Mia. Kahit halos ikamatay ko na ang pambubugbog niya sa akin, ay hindi ko pa rin magawang umalis sa poder niya. Mama Mia, wala akong trabaho. Kaya paano ko bubuhayin ang aming 3 anak nang mag-isa lang ako? Kaya naman tiniis ko lahat ng kanyang pambubugbog sa akin. Idagdag mo pa, Mama Mia, ang kanyang pambababae. Na kung minsan ay dinadala pa niya sa bahay namin yung mismong babae niya. Napakasakit ng ginagawa sa akin ni Pedro, Mama Mia. Pero nagpikit mata ako, paalang-alang sa mga anak ko. Pero dahil sa paulit-ulit na pananakit sa akin ni Pedro, Mama Mia, ang dati kong sobra-sobrang pagmamahal sa kanya ay unti-unting napapalitan ng galit. Hanggang sa isang araw ay umabot na ako sa sukdulan at hindi ko na siya natiis. Tulad ng ibang araw ay sinasaktan ako noon ni Pedro. Pero ang hindi ko matanggap ay yung sinampal niya ang anak naming si Angel habang inaawat siya nito sa pananakit sa akin. Nung nakita kong sinaktan niya ang anak ko, Mama Mia, ay nagdilim talaga ang paningin ko. Kinuha ko ang bote ng alak na nasa kusina at yun ang pinampalo ko sa ulo niya. Mama Mia, bumalik lang ako sa realidad nung makikita ako ng dugo na nagmumula sa kanyang ulo. Dahil sa takot ko ay dali-dali kong kinuha ang mga anak ko. Umalis kami ng bahay ng walang plano. Nagdadasal na lang ako noon na sana ay hindi kami nasundan ni Pedro. At sana rin ay hindi siya namatay sa pagkakapalo ko sa kanyang ulo. Dahil sa wala akong ibang alam na pupuntahan, ay dinala ko ang aking mga anak pabalik sa lugar ng mga magulang ko, Mama Mia. Doon ko lang nalaman na wala na din pala ang mga kapatid ko doon dahil nagsipag-asawa na silang lahat. Ikwinento ko sa aking mga magulang ang nangyari sa akin sa Maynila. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, at tinanggap pa ako ng mga magulang ko, pati na rin ang 3 kong anak.
At upang makatulong ako sa gastusin ay tumatanggap din ako ng labada. Pero Mama Mia, hindi pa din sapat ang kinikita ko noon. Kaya nung may nag-alok ulit sa akin na bumalik ng Maynila at mamasukan bilang isang katulong, ay sumama naman ako. Sinigurado ko lang na malayo ito sa lugar ni Pedro at sa kanyang pinagtatrabahuan. Mama Mia, tumutol pa ang mga magulang ko sa desisyon ko noon, pero nanindigan ako dahil ayokong matulad sa akin ang mga anak ko. Gusto ko na makapag-aral sila at makapagtapos. Ayokong matulad sa akin ang kanilang buhay. Ayokong matulad sila sa akin na walang ibang alam kundi ang mga gawaing bahay. Pangarap ko para sa mga anak ko ang magkaroon ng pagkakataon, Mama Mia, na pumili ng trabaho. Yung trabahong marangal at yung trabahong hindi ka inaagrabyado. Nagpaalam lang ako sa aking mga anak at nangako na araw-araw ko silang tatawagan. Mama Mia, habang paluwas ako noon ng Maynila, ay nagdasal ako na sana ay mapunta ako sa mga mabubuting amo. Sana ay mapunta ako sa mga tao na hindi mapang-abuso. Laking pasalamat ko na lang dahil dininig ng Panginoong Diyos ang dasal ko. Napakabuti ng aking mga amo, lalo na yung babae kong amo, Mama Mia. Marami rin kaming mga kasambahay nila kaya medyo magaan ang trabaho. At higit sa lahat, mataas din silang magpasweldo. Kaya kahit nangungulila ako sa aking mga anak ay tinitiis ko, Mama Mia, upang matustusan ko silang tatlo. May mga anak din ang amo ko na halos kasing edad lang din ng mga anak ko, kaya doon ko na rin ibinubuhos ang pag-aaruga na dapat ay para sa mga anak ko. Dahil doon ay natuwa ang mga amo ko sa akin, kaya ginawa nila akong tagapag-alaga sa anak nila. Mas okay sa akin yun, Mama Mia, dahil hindi naman ganun kaalagain ang kanilang anak. Sobrang gaan lang talaga ng trabaho ko. Ang kailangan ko lang gawin ay ihatid sundo ang anak nila sa eskwela. Sisiguraduhin ko din na tama yung mga kinakain ng anak nila at lagi itong ligtas. Mama Mia, umabot ng 2 taon na maayos ang lahat sa buhay ko at sa trabaho ko. Nasa maayos ang mga anak ko at nag-aaral. Malaki-laki na din lagi ang naipapadala ko dahil libre naman lahat sa bahay ng amo ko. Kahit nga yung pang personal use ay provided na rin nila. Napakaayos na ng lahat, Mama Mia. Hindi ko inakala na may problema na namang dadating sa buhay ko. Isang gabi, Mama Mia, ang alam namin ay hindi uuwi ang mga amo namin. Kaya nagulat ako nung may biglang pumasok sa loob ng kusina habang ako ay kumukuha ng tubig na maiinom. Ikaw pala yan, sir. Yan lang ang nasabi ko dahil sa pagkabigla ko sa pagkakita ng amo kong lalaki. Napansin ko na parang nakainom siya kaya umiwas na lang ako, Mama Mia. Natatakot kasi ako sa mga taong lasing dahil sa mga naranasan ko noon sa dati kong kinakasama na si Pedro. Hindi naman ito sumagot, Mama Mia, kaya dali-dali akong pumasok sa kwarto ko. Nung time na yon ay ako na lang ang mag-isa sa silid dahil umuwi yung kasama ko sa kwarto. Mama Mia, maghahating gabi na nung maramdaman ko na parang may pumasok sa silid ko. Bigla na lang nitong tinakpan ang bibig ko nung akmang sisigaw na ako sa gulat. Mama Mia, ang pumasok sa kwarto ko ay walang iba kundi ang amo kong lalaki. Bumilis masyado ang tibok ng puso ko dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko noon. Nanginginig ako habang nakikiusap sa kanya na huwag ituloy ang masama niyang binabalak sa akin. Napahikbi ako, Mama Mia, nung sinimulan na niya akong halikan sa leeg habang nakatakip sa bibig ko ang kaniyang kamay.
Dahil may kapayatan akong babae ay hindi ko na kayang itulak siya palayo sa akin. Mabuti na lang Mama Mia at parang nahimasmasan siya nung mapansin niyang pag-iyak ko. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto ko. Kahit para akong nawala ng lakas ay bumangon pa rin ako upang malak ko ang pintuan ng kwarto. Nang masigurado ko na nakalak na yon, ay doon lang bumuhos ang luha ko dahil sa sobrang kaba at takot na sabay kong naramdaman. Hindi ko akalain Mama Mia na may ganitong ugali pala ang amo kong lalaki. Hindi ako makapaniwala na muntikan na niya akong maghahasa. Kinabukasan ay plano ko na sanang sabihin sa amo kong babae ang nangyari. Pero agad akong naharang ni Sir. Humingi siya ng tawad sa akin Mama Mia at kaya lang daw niya nagawa iyon dahil sa sobrang kalasingan. Nangako pa siya sa akin na hinding-hindi na raw yun mauulit pa. Nasabi din niya sa akin na dahil sa trabaho nilang parehong mag-asawa ay matagal-tagal na raw na walang nangyayari sa kanila. Sa totoo lang Mama Mia, hindi ko rin maintindihan kung bakit sinasabi sa akin ni Sir ang sex life nilang dalawa ng asawa niya. Iniisip ko na lang na sinabi niya yun upang maawa ako sa kanya at nang hindi ko siya isumbong sa kanyang misis. Hindi ko mawari Mama Mia pero naaawa ako sa kanya. Kaya minabuti ko na lang na palampasin ang nangyari. Tutal, hindi naman natuloy ang masama niyang balak sa akin. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik na rin sa lahat sa normal Mama Mia. Hindi na rin ako umiiwas kay Sir dahil ginawa naman niya ang pangako niya sa akin. Hindi na siya ulit lumapit sa akin o hindi na niya ulit ginawa sa akin yung nakakatakot na bagay. Ni hindi na nga rin siya umiinom. Hanggang sa unti-unti ay nawawala na ang takot na nararamdaman ko sa kanya, kaya naman naging panatag na ako kahit naiiwan kami sa iisang lugar ng kaming dalawa lang. Napapadalas kasi ang pag-out of the country trip ng amo kong babae para sa mga business meetings niya. Hindi maiwasan na kung minsan ay nakakapag-usap kami ng amo kong lalaki ng kaming dalawa lang. Hindi ko din kasi maintindihan yung iba kong kasamahan kung bakit umiiwas sila. Siguro ay nahihiya sila sa amo kong lalaki. Mama Mia, naikwento ko sa amo kong lalaki ang aking nakaraan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aawa niya sa akin. Naalala ko pa yung papuring binigay niya sa akin. Alam mo ba, Magda? Hindi ko talaga akalain na may 3 ka ng anak. Parang 20 anyos ka lang kasi. Tapos ang dami-dami mo na palang napagdaanan. Napakatapang mo at naharap mo yun lahat. Yan po ang mga sinabi niyang tumatak sa isipan ko, Mama Mia. Nahiya pa ako noon kaya matapos naming magkwentuhan, ay agad kong tiningnan ang aking mukha sa salamin. Tama naman siya sa kanyang mga sinabi, Mama Mia. Medyo bata nga ako kung tingnan kaysa sa edad ko. Hindi rin masyadong halata sa itsura ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay. Mama Mia, ewan ko ba, pero parang may kakaiba sa mga ikinikilos noon ni Sir. Ayoko lang mag-assume, pero mas takot naman akong tanungin siya, Mama Mia. Kaya minabuti ko na lang na iwasan siya ng paunti-unti. Ayokong magkasala, lalo na sa amo kong babae na naging napakabuti sa akin. Mahirap nung una dahil panay ang pagtataka nito kung bakit raw ako umiiwas sa kanya. Sinabi ko na lang, Mama Mia, na gusto ko lang pong magtrabaho ng maayos, Sir. Siguro nakuha niya yung gusto kong ipahiwatig dahil lumipas ang ilang araw na hindi na niya ako inuutusan. Mama Mia, ang akala ko ay tuloy-tuloy nang magiging maayos ang buhay ko. Pero isang malaking pangyayari na naman ang sumubok sa aking katatagan.
Isang araw, Mama Mia, tumawag ang nanay ko upang ipaalam sa akin na isinugod nila ang aking anak sa ospital dahil sa pabalik-balik na lagnat nito. At idagdag mo pa ang mga pasang nagsisilabasan sa kaniyang katawan. Mama Mia, kinailangang dalhin sa malaking ospital ang anak ko upang maisagawa ang mga lab test para matukoy na kung ano talaga ang sakit niya. Kulang na kulang ako sa pera, Mama Mia. Nagkataon pa na wala ang amo kong babae para sana makahingi ako ng tulong. Wala na akong mapagpipilian noon kundi ang lumapit sa amo kong lalaki. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at hindi naman siya nag-atubiling pahiramin ako ng pera. Kaya agad-agad akong umuwi sa lugar namin upang mapuntahan ko ang anak ko. Mama Mia, makalipas lang ang halos 2 linggong pagkaka-ospital ng anak ko, ay nalaman namin na may isang uri pala ng blood infection ang aking anak. Sa totoo lang, Mama Mia, ay wala akong naintindihan sa mga sinabi ng doktor. Siguro dahil hindi naman ako nakapag-aral. Hindi ko alam kung ano ang mga pinagsasasabi niya. Basta ang naging malinaw sa akin ay hindi basta-basta ang sakit ng anak ko at mahaba-habang gamutan ang kailangan nito. Maraming ibinigay na reseta ang doktor, Mama Mia. Ipinagkasya ko na lang muna ang perang natitira sa akin. Dahil nga sa wala na akong pera ay kinailangan kong bumalik sa amo ko upang muli ay humiram. Kinailangan ko na din kasing balikan ang trabaho ko para may sasahurin akong pambayad sa mga inutang ko sa kanila. Mama Mia, nung makarating ako sa bahay ng mga amo ko ay agad namang kinumusta ng amo kong lalaki ang kalagayan ng anak ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng naintindihan ko sa mga sinabi ng doktor. Laking pasalamat ko sa kanya, Mama Mia, nang muli na naman siyang nag-abot ng pera kinagabihan. Pero Mama Mia, ang perang yun ay hindi pala pinautang niya lang sa akin ng basta-basta. Kinagabihan noon ay bigla na lang niya akong pinatawag. Dahil kailangan daw niya ng kasama at may kukunin daw siya sa opisina nila. Mama Mia, wala sa isip ko na may iba na palang pakay nung gabing yun ang amo kong lalaki. Dinalan niya ako sa isang motel, Mama Mia. Pumayag pa ako pero nung sinabi niya sa akin na tutulungan niya ako sa gamutan ng anak ko, Mama Mia, ay hindi na ako pumalag. At pumayag na ako sa gusto niyang mangyari. Oo, Mama Mia. Dahil sa naging kalagayan ng anak ko at dahil sa sobrang pangangailangan ko ng pera, simula ng gabing yun ay pumayag ako na maging parausan ng amo kong lalaki. Sa tuwing wala ang asawa niya, Mama Mia, ay pumupuslit kami upang mapagsilbihan ko siya sa kanyang makamundong pangangailangan. Mama Mia, alam kong masama ang ginagawa namin. Pero ito lang ang tanging paraan na nakikita ko upang masigurado kong mapapagamot ko ang anak ko. Sa mga unang araw lang naman ako umiiyak sa tuwing ginagalaw niya ako. Pero hindi din naman nagtagal ay nasanay na ako sa ginagawa namin. Sa katunayan, Mama Mia, masama mang aminin pero na-e-enjoy ko na ang nangyayari sa aming dalawa ni Sir. At aaminin ko man o hindi ay unti-unti na ring nahuhulog ang loob ko kay Sir, Mama Mia. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mahalin siya dahil sa tuwing may nangyayari sa amin ay nararamdaman ko rin ang pagmamahal niya sa akin. Tawagin niyo na akong ilusyonada. Pero sa yun talaga ang nararamdaman ko sa tuwing kaming dalawa ay nagniniig. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano namin naitago ang aming lihim na pagkikita na humabot sa halos 1 taon. Mabuti na nga lang at kahit minsan ay hindi kami nakakagamit ng proteksyon ay hindi pa rin niya ako nabubuntis.
Alam ko naman kasi Mama Mia na kung darating ang oras na malalaman ng lahat ang makasalanan naming ginagawa, ay pipiliin niya pa rin ang kanyang asawa. Pero kahit anong klaseng paghahanda pala ang gagawin ko Mama Mia, ay masasaktan at masasaktan pa rin ako. Dahil nung nagkabukingan na nga, ay pinili niya ang kanyang asawa sa harap ng lahat ng kasamahan namin sa bahay. Sabay sabi sa asawa niya na, "Honey, walang namamagitan sa amin. Katulad lang siya ng ibang babaeng naikama ko. Isa lang siyang babaeng bayaran upang maparausan ko habang ikaw ay hindi magagampanan ang ganong responsibilidad sa akin." Mama Mia, alam ko na dati pa lang na posible itong mangyari sa akin. Sa totoo lang ay nag-practice pa nga ako sa kung ano ang may sasagot ko kung mangyari man yon. Pero iba pala talaga kung nangyari na sa totoong buhay kesa sa imahinasyon mo lang. Wala akong naisagot sa kanila kahit isa. Iyak lang ang tanging nagawa ko sa lahat ng mga masasakit na sinabi nila sa akin. Nung araw ding yon ay pinalayas ako sa bahay nila. Wala akong ibang dala kundi ang mga gamit ko. Hindi na din ako binayaran ng aking mga amo sa huling sweldo ko Mama Mia. Mabuti na nga lang at may natitira pa doon sa binibigay sa akin ni Sir nung may nangyayari sa aming dalawa. Umuwi ako ulit sa aming probinsya. Doon ay naalagaan ko ang aking mga anak kahit panandalian lang. Oo Mama Mia, ilang buwan ko lang silang nakasama dahil may dumating na namang pagkakataon para makapag-abroad ako. Isang kapitbahay namin ang may kakilala daw na tutulong sa amin para makakuha ng matinong trabaho abroad. Kahit takot akong mangibang bansa, Mama Mia, ay susubukan ko pa din. Alang-alang sa aking mga anak. Mama Mia, ang pangarap kong makapag-abroad ay parang bulang naglaho dahil isang peke pala ang recruiter namin. Nanlumo ako nung mga oras na yun, Mama Mia, dahil naibigay ko na lahat ng perang meron ako para sa placement fee. Gusto kong magwala dahil sa nangyari sa akin pero nawalan na ako ng oras para doon dahil iniisip ko ang pamilya ko, Mama Mia, ang mga anak ko. Papaano ko ba sila bubuhayin ngayong wala na akong trabaho? Mama Mia, naghanap na lang ako ng ibang trabaho sa Maynila. Hindi ko sinabi sa pamilya ko ang nangyari sa akin dahil ayokong mag-alala sila. Mahirap palang maghanap ng trabaho, lalo na at wala ka namang kakilala sa lugar. At lalong-lalo na wala ka namang kursong tinapos. Pero sadyang mapaglaro talaga ang mundo at ang tadhana sa akin. Dahil habang nagpapasa ako ng mga applications ko sa isang restaurant bilang waitress, ay may nakita akong isang taong pamilyar. Nakita ko doon ang dati kong among lalaki. Hindi niya ako nakita kaya naman pagkapasa ko ng application ko ay agad akong umalis upang makaiwas na rin sa gulo kung sakaling nandun din ang asawa nito. Mama Mia, nawalan na ako ng pag-asa na makakuha pa ako ng trabaho. Nung lumipas ang isang linggo na wala pa ring tumatawag sa akin mula sa mga pinag-applyan ko. Hanggang sa niyaya ako ng kasama ko sa kwartong inuupahan ko na may bakante daw sa bar na pinagtatrabahuan niya. At dahil kailangan ko na talaga ng trabaho, ay hindi na ako nag-atubili, Mama Mia, at agad na akong sumama sa kanya. Magiging tagakuha lang daw ako ng order at tagabigay na rin. Pagkapasok ko pa lang sa madilim na lugar na yun, ay alam ko na kung anong klaseng bar yun. Nakikita ko sa entablado ang mga babaeng sumasayaw na ang tanging suot ay panty at bra. Halakhakan ng mga kalalakihan ang nangingibabaw sa loob ng bar na siyang dahilan upang gumapang ang takot sa puso ko.
Mama Mia, agad rin akong binalaan ng may-ari ng bar na dapat ay hindi ako maselan. Dahil yung ibang customer daw nila ay nanghihipo talaga ng mga waitress, lalo na kapag lasing na. Kahit may naramdaman akong takot ay hindi ko yun inimda, Mama Mia. Dahil ang importante ay may mapagkikitaan na ako. May maipangtustos na ako sa pamilya ko. Pero sadyang maliit lang ang sweldo ko doon. At hindi yun kakasya para sa mga anak ko. Kaya nung may lalaking nag-alok sa akin na tabihan siya kapalit ng ilang libo ay pumayag ako, Mama Mia. Nung una ay pa-table lang. Syempre hindi naman table lang yun, kundi may pahawak-hawak kung saan-saan at halik na rin. Doon na pumasok sa isip ko, Mama Mia, ang kumapit na lang sa patalim. Hindi lang isa o dalawang lalaki ang nakagamit sa katawan ko, Mama Mia, kundi marami na. Pinagigihan ko talaga ang pagsisilbi ko sa kanila sa kama. Dahil kapag nasiyahan ng mga ito ay mas malaki ang kanilang ibinibigay. Nilunok ko lahat ng hiya ko sa katawan ko, Mama Mia. Ang lagi ko na lang iniisip noon ay para sa mga anak ko ang lahat ng sakripisyo ko. At sinisigurado ko rin, Mama Mia, na may proteksyon ako sa tuwing nakikipagtalik ako sa iba't ibang lalaki. Hindi ko na rin sinabi sa pamilya ko na wala ako sa abroad kundi nasa Maynila lang. Palagi ko rin silang tinatawagan at pinapadalhan ng pera. Mama Mia, kung may maganda mang naidulot ang pagbebenta ko ng aking dangal at katawan, ay yun ang matustusan ko ang pag-aaral ng aking mga anak at masigurado ko rin na may pambili ng gamot ang aking mga magulang. Marami na rin kasing maintenance ang mga magulang ko dahil matatanda na sila. Mama Mia, hindi din naman nagtagal ay nakaipon ako ng pera kaya nagdesisyon ako na lumipat ng ibang lugar kung saan ay walang makakakilala sa akin. Nakahanap ako ng mas disenteng lugar. Medyo may kaliitan pero ayos na dahil ako lang naman ang mag-isa. Mama Mia, hindi ko na pinaalam or pinahalata sa bago kong mga kapitbahay ang tunay kong trabaho. Nagkunwari ako na nagtatrabaho sa isang call center, kaya gabi ako kung umaalis. At para iwas komplikasyon ay umiiwas ako sa mga lalaking nagpaplanong manligaw sa akin. Pero sadyang traidor talaga ang puso ng tao, Mama Mia. Dahil kahit anong pigil mo ay titibok at titibok pa rin ito. Sa kaso ko, Mama Mia, ay muling tumibok ang puso ko sa kapitbahay namin na itago na lang natin sa pangalang Christian. Cook siya sa isang restaurant sa mall, Mama Mia. Naging masugid siya sa panliligaw niya sa akin. Agad ko siyang pinatigil sa panliligaw sa akin dahil wala na akong balak pang pumasok sa isang relasyon. Idinahilan ko na lang ang aking mga anak kahit ang totoo, Mama Mia, ay ayoko siyang hilahin sa maputik kong pagkatao. Siyempre tumanggi ito at sinabi niya na hayaan ko lang daw siya sa kanyang panliligaw. At upang wag siyang maghinala sa akin, Mama Mia, ay hinayaan ko nga siya. Tutal ay tuwing linggo lang naman ito nakakadalaw sa akin. Nung una nga ay medyo nahihiya ako dahil aaminin ko, Mama Mia, na naa-attract na rin ako kay Christian. Kaya nga nung isang beses na hindi ko na matiis ang attraction ko sa kanya, ay gumawa na ako ng hakbang upang may mangyari sa aming dalawa. Sinadya ko talagang magsuot noon ng sexing damit at panay ang pagdikit ko ng aking kamay sa kanya. Nung nakita kong tinatabla na siya ay doon na ako kumilos at hinalikan ko siya sa labi. Hindi naman ako nabigo, Mama Mia, dahil gumanti nga siya at mas mapusok pa ang halik na iginaganti niya sa akin. Hanggang sa hindi na namin na-control pa ang lahat ng nangyayari, Mama Mia, at nauwi kaming dalawa sa pagtatalik. Mama Mia, sa dami ng lalaking nakasiping ko sa kama,
ay iba si Christian. Siguro dahil may nararamdaman ako para sa kanya habang yung iba ay trabaho lang. Hindi lang isang beses may nangyari sa amin. Sa tuwing dumadalaw siya ay wala nang sali-salita pa at diretso na kaming dalawa na nakasunggab sa labi ng isa't isa. Hindi lingid sa akin, Mama Mia, na pinag-uusapan na kami ng mga tsismosang kapitbahay. Pero ipinagkibit balikat ko ang lahat ng yun. Klinaro ko rin kay Christian, nagbagamat nagtatalik na kaming dalawa, ay hindi naman ibig sabihin noon na kami na. Kahit nagtataka siya sa inaasta ko, ay wala siyang nagawa kundi ang tumango na lang. Mama Mia, totoo nga ang sinasabi nila na walang sekreto ang hindi nabubunyag. Dahil isang gabi ay may bago akong naging customer. Walang iba yun kundi si Christian. Gustuhin ko mang magtago ay huli na ang lahat dahil nakita na niya ako. Pumasok kami sa isang motel kung saan ko dinadala ang aking mga nagiging customers. Sa gabing yun, Mama Mia, ay walang nangyari sa amin. Mas ginusto niyang malaman kung ito raw ba ang dahilan kung bakit hindi ko siya masagot-sagot. Dahil wala na naman akong lusot ay ikwinento ko na lang sa kanya ang buong buhay ko. Kung ano ang nagtulak sa akin para pumasok sa trabahong ito. Naging tahimik lang siya matapos kong magkwento, Mama Mia. Nauna na rin siyang umalis ng kwarto pagkatapos noon. Noong sumunod na araw ay hindi na ako kinikibo ni Christian. Hindi ko na rin hinintay na malalaman ng lahat ang tunay kong trabaho. Umalis na rin ako doon sa tinitirhan ko at lumipat ako sa lugar na medyo malayo. Mama Mia, nabigla na lang ako ng isang gabi ay muling bumalik sa bar na pinagtatrabahuan ko si Christian. Kinausap niya ako na tumigil na sa pagtatrabaho sa bar at siya na raw ang bahala sa akin at sa aking mga anak. Kung sa ibang babaeng katulad ko inalok yun ay sigurado akong matutuwa sila. Pero hindi ako, Mama Mia. Sawa na kasi ako sa mga pangako ng mga lalaki. Alam ko din naman na hindi ganun kalaki ang sinasahod ni Christian sa restaurant at may mga magulang din siyang binubuhay. Kaya siguradong sigurado ako na hindi yun magkakasya lalo pa kung isasali niya pa kami ng mga anak ko sa mga responsibilidad niya. At ayokong dumating kami sa punto na mag-aaway kami dahil sa pera. Kaya upang hindi ako masundan ni Christian ay lumipat ako ng ibang bar, Mama Mia. At magpasa hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ako sa bar na yon. Hindi pa rin alam ng aking pamilya ang nangyari sa akin. Hindi din ako sigurado, Mama Mia, kung hanggang kailan ako magiging bayarang babae. Pero ang alam ko, hanggat kailangan ko at hanggat kaya ng katawan ko, ay magtatrabaho ako para sa pamilya ko. Mama Mia, matagal ko nang tinanggap ang nangyari sa akin. Alam kong ito na ang mundong ginagalawan ko. Malayong malayo sa mundong pinangarap ko noon. Sigurado rin ako, Mama Mia, na hindi na ako makakapag-asawa pa. Dahil unang-una, sino namang lalaki ang gustong makasama ang isang katulad ko na natikman na ng iba't ibang lalaki? At alam ko din na marami ang magsasabi na bakit hindi na lang ako maghanap ng ibang trabaho. Yung trabahong marangal. Maniwala man kayo sa hindi ay sinubukan ko ang lahat ng paraan upang makahanap ng marangal na trabaho. Pero dahil wala naman akong pinag-aralan ay hindi ako makahanap ng trabaho na kayang tustusan ang pangangailangan ng aking mga anak at mga magulang. Mas gugustuhin ko pang malugmok ako sa putikan kung ang kapalit naman ito ay kaginhawaan para sa pamilya ko. Hindi din ako sigurado, Mama Mia, kung mauunawaan ako ng aking mga anak sa oras na malaman nila ang katotohanan sa trabaho ko. Pero bahala na, Mama Mia. Bahala na kung husgahan man nila ako. Basta ang importante ay maitaguyod ko ang pag-aaral nila
Nang sa ganon ay hindi na nila kailangang pagdaanan pa ang mga napagdaanan ko. At hangad ko din na magkaroon sila ng pagpipilian pagdating ng araw. Sabi kasi nila Mama Mia, lahat ng tao ay meron daw choice. Pero sa mga katulad ko, wala naman kaming choice Mama Mia, kundi ang kumapit sa patalim para mabuhay at mabigyan ng buhay ang aming pamilya. Hindi sa pagmamarunong Mama Mia, pero sa mga taong mapanghusga at nagsasabi na kaya namin ito ginagawa ay para sa easy money, nawa ay subukan niyo munang unawain ang aming sitwasyon at ang lahat ng aming mga pinagdaanan. At sa mga kabataan na nakikinig ngayon sa kwento ko, lalo na yung mga merong pagkakataon na makapag-aral, nawa ay pagbutihin at tapusin niyo ang pag-aaral niyo. Dahil hindi madali ang sakripisyong ginagawa ng inyong mga magulang upang matustusan lamang ang inyong mga pangangailangan. Hanggang dito na lamang Mama Mia, lubos na nagpapasalamat, Magda. Hindi madali ang mga pinagdaanan ni Magda sa kanyang buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok, may kanya-kanyang daan na tinatahak. Kung anuman ang naging hantungan ng mga pinagdaanan natin, huwag sana natin itong ikumpara sa iba, lalo na kung hindi naman kayo pareho ng pinagdaanan. Hindi naman pareho ang mga choices na nakalatag sa inyong harapan. May kanya-kanya kasi tayong mga pagsubok. At ang tanging magagawa na lang natin ay ipagdasal ang bawat isa na naway malampasan natin kung anuman ang mga pagsubok na ibato sa atin ng buhay. Tigilan natin ang panghuhusga dahil hindi naman ito nakakaganda at hindi rin nakakaangat ang buhay natin sa iba kung sila ay ating huhusgaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwentong ipinadala ni Magdalena. Kung nagustuhan nyo ang kanyang kwento, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Huwag nyo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa lagi nating upload at i-share nyo rin ang mga videong nagustuhan nyo sa ating YouTube channel. Magandang araw, ito po si Mama Mia.